plano na yan, kung titignan natin, mukhang matagal na ito eh. Di ba? Yes. Yan. Sabi ko nga dito. Yung implementation na yan, talagang current yan eh. Kumisa nagyayari yan eh. At tuloy-tuloy, yung creation ng Quadcom at saka ng Tricom, nagre-reflect dito sa Oplan na ito. Diba? Kung paano nila pahihinain. Ngayon, meron akong isang area na nakikita rito na mukhang hindi na nila magagawa. Ano ito? Yung pagpapadala kay Senator Bongo at kay Senator Bato doon sa Dahig, doon sa Netherlands. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng awareness. Pero JM, take ka muna. Siguro ang nabasa ko kasi sa iyong post na dapat i-disqualify na itong mga alyansa ng mga bangag, yung mga kandidato nila, dahil nga sa nag-leak na dokumento, yung Oplan Horus na yun. Kaya gusto ko tayong makausap dahil alam ko bilang isang agent ng bayan, yan ang iyong expertise sa mga ganyan mga Oplan na yan, yung mga plano, di ba? Mga atake nila. So, ikaw ba ano ang nakikita mo dito, bakit ito yung nag-leak na supposedly sila ang nakakaalam para dito sa kanilang atake sa midterm election para maipanalo ang kanilang alyansa ng mga bangag, ay bumuo sila nitong kanilang Oplanoros na ito at ano ang nakikita mo dito? Alam mo, itong Oplan Horus na ito, ang pangunahing layunin nito ay upang i-neutralize yung isang target o yung specific target. Katulad niyan, ang target si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya upang pahinain yung oposisyon. Di ba? Yan yung yun yung unang objective nila eh. Pahinain, neutralize si Pangulong Duterte, kasama na si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong, at sa kabuuan yung pamilya, pati yung kanilang mga taga-suporta. Yan yung isa dun sa natin dyan. So, talagang nung nabasa mo itong kanilang Oplan Horus na ito, na talagang may budget sila, 8 billion, then yun nga, atakihin, pahinain ang mga vloggers na katulad mo, atakihin ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Talagang ito ay talagang election violation. At hindi lang election violation, di ba? Ito talaga ay illegal o mafiyang gawain. So, ikaw ba, ikaw ay ahente ng BDEA, may mga ganito ang mga na-encounter nung administrasyon na kung saan na pinanggalingan mo? Ano mo dito? Assessment? Alam mo, itong klase ng plano, normal sa akin, pero yung subject ng plano, kakaiba. First time ko na makakita at makabasa na ang target ay government officials at yung mga dating presidente, sapagkat yung mga Oplan o yung mga case operational plan na ganito ay ginagawa laban doon sa mga criminal syndicate. Katulad halimbawa sa drugs, drug trafficking organization, ito yung mga high value targets, yung mga top level, Ganon din sa mga criminal organization, yung mga involved sa mga kidnapping, involved sa mga robbery hold-ups, involved sa kung saan man. Yun yung mga at sa mga ganitong pamamaraan, meron kaming tinatawag na mga action agent. Yung mga action agent, ito yung mga nagtatrabaho doon sa loob, malapit o kasama ng mga target. Ang trabaho lang nila ay makapagbigay sa amin ng information at sila rin yung mga may personal knowledge. Sila yung mga highly capable na pwede silang i-activate o itap para maging witness sa korte. Kaya yun yung mga nito, Kaya kung titignan mo, itong mga case operational plan na mga ganito, funded ito ng gobyerno at hindi basta-basta pondo yung nakalaan para dito, sapagkat kung titignan natin, sino ba yung target? Diba? Taong bayan. Actually, mga kritiko like us, like mga followers na. Pero ang pangunahing target dito, si Pangulong Duterte. Yes. Sila Vice President Inday Sara. Kung mga ordinaryong mga criminal criminal groups, ang mga hindi aabot ng ganyang kalaking halaga.
Kasi katulad dyan, pagka ang target sila Pangulong Duterte, sila Vice President Sara Duterte, talagang bubuhusan ng bilyong pondo. Katulad nito, nung yung nakita ko nga, itong nakasulat dito sa Oplan Horus na ito, talagang napailing talaga ako eh. Sabi ko, ganun na ba talaga kaitib ang budhi nitong mga taong ito? Biruin mo. Yung pera ng taong bayan, ginamit nila para labang in-neutralize itong sila Pangulong Duterte. Ang neutralization naman, kasama dyan yung pagsasampa ng kaso, di ba? Paggagawa ng kaso, pagpapakulong, di ba? Pag-aaresto, at kasama na rin dyan yung pagpatay kung kinakailangan. Yeah. Yun. At, syempre, pagka nag-file ng kaso, kasunod dyan, ay yung pagpapile ng asset preservation order sa Court of Appeals. Ito yung pagkakasi nagkaroon ng kaso, yung target, di ba? Magkakaroon siya ng predicate crime. Kaya pinalalabas nila na itong si Pangulong Duterte ay involved sa patayan, involved sa sindikato ng smuggling, involved sa corruption, para papasok dun sa mga elements na isinasaad ng Anti-Money Laundering Act. Ito yung mga tinatawag na predicate crime. At pag nagkaroon ng predicate crime, maya apply na yan sa Court of Appeals ng Asset Preservation Order para ma-freeze yung mga ari-arian ng mga Duterte. Pag na-freeze yung mga ari-arian, halimbawa, papunta yan doon sa forfeiture proceedings. Ganyan po yung ginagawa namin sa mga sindikato, doon sa mga drug trafficking organization, doon sa mga criminal syndicate. Ganyan po yung ginagawa namin, pinahihina namin. So, ano yun, JM? So, kasi nga, ikaw as dating agent, so usually, kapag ganitong klaseng operation, sabi mo, pinapahina ninyo ang itong mga kalaban ng bayan, yung mga involved sa pulburon, then yung mga assets nila na po forfeit, paano nangyayari yun? Para makuha ng gobyerno o makuha ng mga tiwaling polis? Makuha ng gobyerno. Kasi sa kanila, masyadong marami ng pera, ito sila Romualdez, sila Marcos eh. Ang gagawin na lamang dyan, pagka nagkaroon ng predicate crime, magpapile yan ng asset preservation order doon sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals, ipi-freeze yung asset nila. Pera sa bangko, bahay at lupa, kotse, alahas, at ano pang mga may pakinabang. Ganun ang ginagawa niyan. At pagkatapos doon, magpapile ng kaso. Yung forfeiture proceedings. Ang sa RTC ito, no? Sa RTC, sa korte. Forfeiture proceedings. Forfeiture proceedings. At pagka ma-determine, siyempre, ngayon wala na imposible. Lahat hawak nila eh. Kinidnap na nga PRRD eh. Oo, hawak nila eh. Kaya nga, ganun kalakas ang loob nila dahil alam nila, lahat takot sa kanila. Ultimo Korte Suprema. Takot sa kanila. Ayun na nga, kasi talagang nakasulat dito sa kanilang Oplan Horus is how to attack, 'di ba? Tama ba 'yun? Na kung talagang mabuti yung kanilang alyansa, ay meron silang dignidad at natutuwa ang taong bayan sa kanila. Bakit nila kailangan pa magplano kung paano atakihin? At ito ay sa buhatan, no? Sabi dito, domestic investigation, the House, DOJ, NBI, COA, AMLAC. Ito nga yung sinasabi mo kanina, no? Ongoing investigation on drug war and CF cases. Yung confidential fund. Yes. So kasabot ito lang. Ito yung number 4 nga, diba? Pahinain yung mga, yung alliances, diba? Yung mga, yung network. Unang-unang tinira nila dahil nga sa paniwala nila si Pastor Kibuloy, yung isa doon sa pangunahing backbone nitong ng pamilya Duterte. Kaya ang ginawa nila, talagang ginawa ng kaso itong si Pastor Kibuloy at ikinulong, di ba? Pati yung kanyang yung TV network, di ba? Pati radio station. Yeah, 2023, di ba? Sinasabi ko na yan sa mga expose ko, talagang grabe. Kaya, ayan, kasama yan. Kaya, ngayon, nakita natin yung big picture magmula nung lumabas itong Oplan na ito, no? Sapagkat itong Oplan na to, ito yung blueprint.
Ito yung blueprint. Sapagkat ang gumagawa lamang nito ay isang intelligence operator. Hindi po ito naiintindihan, hindi po kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Ang nakakaalam po nito, ang gumagawa po niyan, operator. At ang mga nagtatrabaho rin, mga operator. Operator po ang mga gumagawa niyan. Kasi talagang malinaw, no, mga kapalangga, sa kanilang pag-atake na disqualify yung mga key candidates. Katulad na nga lang ni Senator Bongo at ni Sir Bato de la Rosa, ni Senator Bato de la Rosa. At syempre, yun na nga, pahinain at mag-counter daw ng disinformation campaign nila para i-shut down itong mga accounts, mga fake accounts. Ang according to them, ang Duterte accounts, pero ang totoo, sila ang maraming fake at saka troll accounts. So talagang kaya nung nabasa ko to, talagang sabi ko, desperado na itong mga bangag na ito dahil, kung talagang meron silang unang-una, kandidato sila ng gobyerno, meron silang resources. At kung matino sila, hindi na nila kailangan gawin para atakihin tayo. Kaso lang, bagsak na bagsak ang approval rating, ang trust rating ng kanilang pinunong bangag. Kaya ang last resort nila is atakihin tayo. So, alam niyo, unang-una, yung plano na yan, kung titignan natin, mukhang matagal na ito di ba? Talagang, yan. Sabi ko nga dito. Yung implementation na yan, talagang, current yan Kumusta nangyayari yan At tuloy-tuloy, yung creation ng Quadcom at saka ng Tricom, nagre-reflect dito sa Oplan na ito. Diba? Kung paano nila pahihinain. Ngayon, meron akong isang area na nakikita rito na mukhang hindi na nila magagawa. Ano ito? Yung pagpapadala kay Senator Bongo at kay Senator Bato doon sa Dahig, doon sa Netherlands. Bakit? Sapagkat nagkaroon na ng awareness